mo yung kaliwa ni Condes. Sa kasaysayan ng Philippine boxing, maraming Pinoy ang naging world champion. Ngunit kakaunti lamang ang nagawang pumunta sa teritoryo ng kalaban at agawin ng world title sa harap mismo ng libu-libong taghanga ng home champion. Isa sa kanila ay si Florante The Little Pacquiao Condes. Tubong Look Romblon, si Condes ay isang southpaw knockout artist na nakilala sa bansag na The Little Pacquiao dahil sa kanyang agresibong estilo at mabibigat na kaliwang suntok na nagpapaalala kay Manny Pacquiao. Bago pa man siya lumaban para sa world title, hawak niya ang record na 22 panalo, 3 talo at 1 tabla, kabilang ang 18 panalo sa pamamagitan ng knockout. Ngunit noong taong 2007, isang napakalaking hamon ang naghihintay sa kanya. Kailangan niyang bumiyahe papuntang Jakarta, Indonesia upang harapin ang kinatatakutang IVF minimum weight world champion na si Muhammad The Predator Rahman. Hindi basta ordinaryong kampiyon si Rahman. Isa siya sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan ng Indonesia. Bago ang laban, hawak niya ang napakagandang record na 61 panalo, 5 talo at 5 tabla, kabilang ang 32 knockout at matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang IVF world title ng ilang bisis. Para sa maraming Indonesian fans, halos imposibleng maagaw ang kanyang korona sa sarili niyang bayan. Dumating ang Hulyo 7, 2007. Puno ang RCTI studio sa Jakarta. Lahat ng sigawan ay para kay Muhammad Rahman. Lahat ay naniniwalang mananatili ang world title sa Indonesia. Ngunit may ibang plano ang dayong Pilipino. Mula pa lamang sa mga unang round ay ipinakita na ni Florante Condes na hindi siya natakot sa home crowd. Patuloy niyang tinamaan ang kampyon gamit ng kanyang mabilis na jab at malalakas na kaliwang suntok. Labing na panalo, 4 na talo, 1 tabla. Doon po sa labing na panalo, 18 ang knockout. Ang height po niya 5'2", tumimbang po sa kahapon ng 103.8 pounds. Ang edad po niya 25 anyos, 3,700. Pero mo mabalik tayo dun sa kwento mo ng 3,700 something yung premyo ni Condes. Hindi, halos wala yata siya matatanggap dahil baka mas marami pang gastos kaysa sa actual prize money na kikitain niya. Totoo, dahil sabi nga ni Aldo, dahil nag-iingat kami doon, na ginawa namin, yung sa hotel namin, kami mismo nagluluto ng pagkain namin, para makasiguro kami na si Condes ang kinakain ay tamang pagkain at walang, alam mo na, walang kalokohan. Walang kalokohan naman. Although dito naman sa Indonesia, dahil predominantly yung wrapping, hand wrapping, yung ano paglalagay nangyari? ng bandage, naging ruling po na itong si Lacey Tucker, IBF supervisor, na huwag lagyan ng bandage yung knuckle. Diyan po ang bawal lang maglagay ng plaster. So, bandage yan, pwede pong mabali ang kamay mo, lahat. At saka yung confidence level, yung mental outlook niya na, uy, kulang ako na something sa glove ko. Ano? Pakiramdam, alam ng boksingero yan, pag mali ang pakiramdam eh. Right, nakita mo, tumatama si Condes, ibinubuhos pa rin niya, suntok niya. Although sinasabi siya sa akin ni Condes doon, tuwi po tatama ang suntok ko, masakit po. Okay. Kaya si Pacquiao, ganun na lang ang concern niya sa gloves, ano? Mga boksingero. Kasi equipment man. By the way, just to give you an idea of the judging, ano? Si Mohamed Royce ng Indonesia, si Muntol Suryanchan ng Thailand, at ang pride ng Cebu, si Salben Lagumbay. Ang ating po referee. Ay si Wayne Hedgepeth, the pride of USA. Oo. Mga kaibigan, so far Rahman has not really thrown any leather in the first 2 rounds. Although he is the defending champion, what you like about Condes is that he is a little more aggressive, looking for his spots. Baka aware din si Rahman ng power nito si Condes. Oo. At tingin ko, alam ni Condes na sila ang dayo diyan. Kailangan Thank you very much for watching us, as they say in Indonesia. At alam mo na kasama natin mga taga Channel 4 dito nung 97 Southeast Asian Games. Mahilig sa Pagsapit ng ikatlong round, isang malinis na kaliwa ang tumama sa kampyon. Bumagsak si Muhammad Rahman. Natahimik ang buong arena. ilang 8 rounder na ba ito? Marami-rami na rin eh, no? na 10 rounds. 8 at saka 10, marami na. Sino? Si Condes. Oo. Halos lahat. Dito nag-umpisa sa atin si Condes. 4 rounds, 6 rounds, 10. Hanggang maging kampiyon si Condes ng Pilipinas. 5 talo, 5 draw, 29 yan na. Condes po, nung siya nag-uumpisa pa, 10 rounds naglaban sa nila ni Benji Sorolla, tinalo po si Condes ng split decision. Okay. Yung dalawang judge po kay Sorolla,
Pero isang judge, si Condes, yun naman, itong Benji Sorolla, tumaban po ng title fight dito po kay Rahman. Tinalo po si Sorolla ng technical knockout, 7th round. Pero controversial din yun dahil ang sabi po ng kampo ni Sorolla, inawat daw agad. Oh! Yun na mo yung kaliwa ni Condes. Si Rocco, naalog mo eh. Naalog. Oo. Pero ang mukhang- tamang yun, ha? Pero mukhang nakakatayo pa. Okay pa, pero naalog ha. Pero pag tama sa kanya ni Condes, bumagsak siya, siguro nakaramdam pa siya ng hilo, lumuhod siya eh. Ito dito deadly si Condes pag nakatikim ng masarap na suntok tuloy-tuloy ito. Oo. At tingnan mo naman, ha? Ang follow-up ni Condes, talaga namang... Ay, walang tigil. Oo. Pero matapang yung Rahman, pumapalit kahit galing sa knockdown, Oo. ha? At saka alam mo, Moy, siya pa rin yung hometown boy. Hindi pag naglalaro ka in front of your countrymen, hindi ka agad tutumbag yan. Kita mo siguro ng mga tao dahil nga kumonter yung Rahman, tinamaan po ulit sa katawan ng kaliwa, oh. That left is a lethal weapon of Florante Condes. And boy, I wonder why Rod Mazan is so interested in him. Simply because he's a lefty. He packs a wallop, and you all know the relationship Rod has had with Manny Pacquiao over the years. I'm sure maraming plano para kay Condes. Although Rahman here, medyo nakaka-remate. Medyo sabi ni Condes, wala yun. I-stand Pacman din sinusuntok nila sa dalawang kamay niya, oh. Mukhang idol, pati bigote. Oo. Yan, Little Pacman ang tawag sa Walang kanya. masama doon. Grabe yung third round mo, ha? Oo, ito slow mo natin. Tingnan mo, yun. Isang kaliwang upper at tumama po kay Rahman. Malalim nung pinagdukutan, ano? Oo. Ang lalim, ano? Talagang tingin ko, ng pagtama pagluhod tatayo, lumuhod uli. Oo, dapat yun nakatayo na, medyo atras na, pero hindi, bumagsak, lumuhod nga ulit. Oo. Fourth round na po tayo, nagkaroon na po tayo ng first knockdown. Rahman, pero may palm protector naman, kaya hindi po winarding ang referee. Talagang ito ang strength ng mga weights ng Pilipino and Southeast Asians for that matter. Thailand, Indonesia, Philippines, itong timbang na to at hanggang bandang yung weight ni Pacquiao. Oy, may buwelo si Condes! Kaya nagkatamaan po si Rahman doon, Pero matapang yung Rahman, ha? Matapang. Despite nagaling siya sa knockdown kanina, kumapalit po. Pero halata natin, pag tinatamaan ni Condes, sa kampo yung Rahman, matapang natin talaga. At ayon sa kay Condes nung makausap ko, sabi niya, nung ma-knockdown daw niya si Rahman, bakit po, pero kailangan po natin isuntok para tayo manalo. In the meantime, Condes a bit wild at this point as he's trying to set up his prey. Rahman is trying to look for cover. He just misses with the right hook there. You know what Condes wants to do? He wants to throw the big one. Gusto niya matamaan niya at ma-knockout ka dahil nasa ulo palagi ng isang boxing na pagdayo, talaga knockoutin mo kalakot mo. Saka kuminsan mo ay pabor sa boxer na matapos na maaga. Alam kayo, lagi-lagi sinasabi ng mga trainer, coaches, at tayong mga nasa ringside. Tiyaga, patience, huwag manggigil, pero sa mind ng boxer sila, nasa tuktok na rin. The earlier it ends, the better for them. Right. Kasi ito po. exposed sila sa danger. Oy, hop. May ginagayang lolo mo. Pero exciting siya, ha? Exciting. Ay, ibang nababan yung Condes. Panood naman natin na ilang beses yan. Talagang paglaban ni Condes, exciting ang laban niya dahil nga slugger. Nataon naman po, kampiyon talagang ayaw din ibigay yung kanyang corona. Sira yung buwelo, momentum mo bagay. Oo, pareho silang nakaganon. Florante Condes continues to work the body. Ito natin itong laban ng ating bagong champion. Alam niyo namang in hindsight na ito natin napakita. Pero kung di dahil niya rito, may knockdown na po tayo ng third round. Ito, fifth round na ito. Scheduled for 12 dahil World Championship po ito. Well, ang isipo po, si Condes, sa katawan niya sinusuntok talaga yung champion, yung si Rahman. Pero yung Rahman maganda magdepensa. Masdan mo. Moy, 71 fights. Hindi ka magtatagal sa business na ito kung hindi ka matibay at mautak, ano, ha? Right, oo. Wala lang power mo yun. Wala power. Pero, maraming maluntok, kita mo, Kaya the issue about the gloves is pertinent, as you mentioned, at Yes. the top of the coverage. Yes. Yung hand wrapping, dahil nga po, hindi naman napakalakas maluntok nitong Rahman, so walang posibilidad na masira ang kamay niya. On the other hand, si Condes na malakas maluntok, meron pong disgrasya
nababali ang kamay niya. Pero ang ganda ng patience ng Condes. Pwede kang maging gigil at this point actually. Pero ang ganda ng kanyang patience. Oo. Kasi may tsamba mo eh. Pwede kahit sabihin mo walang power yung Rockman. Pwede ka maisa ng, sabi mo nga pagdulo eh. Oo. Pwede ka maduluhan sa panga and then bigla ka lang matutulog. Kung magugulat ka pa eh, di ba? Oo. Ngayon, ang ginagawa ni Condes para bumukas yung taas, kinakatawan muna niya. Pag nakita niya nakabukas yung taas, saka niya sinusuntok sa mukha. So, ang atake ng Condes agree. niya, ibaba itaas, ha? So far, no low blow. So, it favors Condes, ha? At usually, may referee sinusukat yan, eh. Oo, oo. May kanya-kanyang distances yan, eh. Oo. Very subjective yan, eh. Pero dapat ang referee, tama naman, hindi mo, may mga pal protector. Oo naman, oo naman. Masdan mo pal protector ni Rockman mataas, oh. Oh, tama ka si Condes dito sa laban na ito. At papasok na po ang round 6. Totoo. And then tingin ko po, abante po ang ating boxingero tungkol sa katawan ni Condes. Kung ha? meron weakness man si Condes, anong basa mo rito? Well, ang ano ko lang, yung pagminsan na kinakapos ng Condes. Okay. Dahil nga, ang Okay. suntok niya puro todo. So, wala sa walang pacing na suntok. And then tingin ko, hindi napakatibay na katawan ng Very Condes. very young fighter in fact that hindi pa nagte-train ito sa ano no sa Las Vegas o sa Amerika. sa Amerika hindi pa no. Hindi pa. Kung papala rin, baka makapag-isa ito sa Amerika, kung matutuloy ang laban niya sa undercut ni Pacquiao. Well, just making things clear, he's younger at least than Rockman who's 35. He's 27. Actually, he's 25. 25. So bakit 27 nakalagay rito? Makamali siguro ang... Si Jerry kumakain siguro nung nagtatype. Of course, it's interesting that another Filipino champion is making waves. Both fighters going toe-to-toe at this juncture with 50 seconds remaining in round number 6. Kasi si Rockman naghahabol eh. Dahil Yes, alam niya, good point. ibibagsak siya, yung last 2 rounds sa kay Condes, kaya ngayon si Rockman ang nagdadala ng laban. So far, it's been a clean fight. There has been no clashing of heads. Hindi nakakaumpugan, which we are always concerned about pagka itong weight category na ito at saka yung bihirang-bihirang headbutt doon. Ano? Totoo. Ito po, umatake na po si Rockman, oh. Rockman trying to bore in. Ayun, no? Yung papitik-pitik, ano? Ganun pala talaga sumuntok sila, no? Oo, hindi nakatodo suntok niya, ano. Nagko-conserve din siya ng energy. Oo, hindi mukha lang slow mo natin na yung lahat na ano, medyo maiksi ang slow mo. Saka yung slow mo natin, may human interest. Oo, yun po, talaga. Kung sa atin, yung baksak na yun ni Rockman. Rockman, ay makikita ng lahat yun. Sabagay, ang bumaksak po, yung kanila. Kaya, maiksi na konti ang nakita natin. In the meantime, you're watching the 7th round of the Rockman Condes battle for the IBF mini flyweight title. The Indonesian in red is Rockman. He is the defender. We hope. Uy, Hindi yan si Condes, oh, maraming suntok siya. Hindi ngayon tumatama dahil gusto niya mamaksak niya uli ang kalaban niya eh. Kaya nagigigil, oh. Rockman on the other hand strikes me as somebody very patient. Ha? Alam mo, tingin ko nag-amateur fighter ito dati. Oo. Magandang SEA Games ito at least. Asian game na. Siguro. Oh, good left hand that time. A left straight coming from Condes. He goes to the body now. He's got Rockman in a bit of trouble. He's looking for the opening. That right hand is there. The left is there as well. He goes to the body, but Rockman throws some punches, at least to parry off Condes. Maganda mag-blocking yung Rockman, pero kahit pa paano, hindi pumapasok sa hapon ni Condes. Oh, good right hand coming from Rockman. That shot. Condes is trying to shake it off. Oh, Rockman with the initiative in this round 7. Haligi na sila eh, no? Kanina si Condes sa pumapasok, yung po naman, si Rockman naman. And the crowd relishing the action. Less than a minute to go in the 7th. One knockdown so far. Happening in the 3rd. Again, thank you very much, San Miguel Beer, Pinapa San Miguel, and Thunderbird Resort. Yung mga upper na maising ganun ni Rockman. Masakit po yan, ha? Oh. Actually, matibay-tibay lang itong Condes kaya hindi nauhuli.
yung mga sundot ni Conde sa katawan, no? Kumaganti po naman si Rockman, yung mga apple sa mukha, oh. Oh, look at that. Connection by Rockman. Final 10 seconds. Very close to round na ito. So, Actually, early parts ni Conde. Pero ang later part, ha? Si Rockman. Si Rockman is doing a good job of making this very special presentation possible of the IBF Mini Flyweight title battle featuring Muhammad Rockman Saladin. Marami na rin ba siyang boksingero? Marami. Si Benefit Concepcion, ang isang sikat ng boksingero. Boy, sino yung nakadilot, parang interesado Yun mama? po ang Ministry of Sports. Kaya po natuloy lang ang inyong bigote. Yung laban na yan, siya po ang sumagot sa playbook. Parang nagpagkatuloyan ito, ha? Natuloy yan dahil sumali na nga po ang Indonesian government dahil may istripan po ng title si Rockman Rockman. kung hindi matutuloy ang laban. Magiging vacant yung title. Dekan. In the meantime, Condes looks still like he's fresh as a daisy, actually. Although Rockman is trying to bar, he gets sacked. Condes has been hit in this fight. Maraming tao rito, hindi na kailangan ng upuan, boy. Oo. Tayo na. Tayo, pati yung mga nasa una nakatayo eh. Dahil nga po, naghahabol dito si Rockman dahil nga ang nasa ulo nila. Dihado si Rockman dahil na-knockdown. And so far, no knockdowns have happened. Oh, this is going to be close, actually. Because I like the way Rockman is fighting back. Alam mo, may pride din ito, champion ito eh. Oo. At tingin ko yung Rockman, napanood ko ito ng laban niya kay Sorolla sa TV rin. At nakita ko po ng talagang fighter. Marami ko may kaya. Sabi ko si Aldo, tingin ko malalaba ko ng maganda doon. Kailangan, tamaan nyo na maganda ito dahil may tibay din. I agree. At saka alam mo, yung misconception, manipis, payat, okay? Na walang power. 37, ano ba ganyan? 71 fights na, no? Marami na pinagdaanan nito. Oo. Saka usually mo, di ba? Yung mga payat, yun yung mga may power. And kuminsan dulo na suntok lang, meron na eh. Talaga. Yung Condes, sa ngayon, kaya pagka malayo ang ganyan, malapitan, hindi agad siya makakapagpatumba dahil nga nakadikit yung Parang pero pag tumama, patay ang kalaban. Oo. Toothpick, Samantala, patapos na po. Oh, interesado yung mama. Ano ba? Yung Ministry of Sport, nakatayo na po. Yan. At saka Mini Flyweight Championship featuring Florante Condes in the black trunks up against the defending champion Muhammad Rockman of Martinez Dos Santos Stable Bilitar, Indonesia. Maraming mahilig sa sports ng mga Indonesian, lalo na sa sepak-takraw at saka sa badminton. Yan ang kanila. At saka mahilig sa martial arts yan. Karate, mahilig yan. Kaya naman pati naman sa boxing, ito pong Indonesia, may world champions din sila ngayon. Si Chris John, WBA featherweight champion yun. Ito yung size at saka weight category nila. Parang ito yung nasi-share natin sa mga Thailander at saka sa mga... Ang Malaysia parang hindi mahilig sa boxing. Oo. Uy, hindi po tumama yung upper na yun ni Condes, ha? Si Condes. Medyo may pagka-wild kuminsan ito. Oo. Ginagamit niya yung ring parang sandalan, ha? Palup, ha? Para si Ali. At saka si nung kay Foreman ha? Oo. Well, si Condes po, dahil nga po pinatatamaan din naman sa katawan, no? Medyo malambot ang kanilang tarik eh. Kaya medyo, hindi po na knockdown, sabi ng atin. Hindi naman tinamaan. Nabatak lang naman kasi napansin ko yung tali nila hindi masyadong batak. Kaya po may posibilidad na masat ang boksingero. Crowd responding to the action. They want their champion to look for the opening. Bit of a push from Condes. Condes looks a bit tuckered out at this point. Alam mo, yung style kasing slugger ka, nakakaubos ng hangin yan, ha? Oo. Yung mga suntok na hindi ko matama sa Yes. Ano yan, ha? Yun, ganon. Dahil ng ganon, di ba? Magaling makapagod. At saka isa pa, yun na, mga atake sa katawan eh. Sinisilip ang katawan niya. Talaga madali ka mapagod pag kinakatawan ka. I agree. Tapos yung frustration mo na hindi ka makakonect, di ba? Ay! Kaya kung minsan masakit sa shoulder area yan, pag yung overextended yan, masakit yan. Totoo. Maring hindi niya nararamdaman niya, pero mamaya, ang sakit niyan. Well, si Condes, hindi nadaig niya tapos nalaban yung kanyang mga knuckle. Dahil nga doon pa sa nangyari, hindi nabigyan ng nakasanayan niyang way of taping, so to speak. Oo.
Kaya ayoko nang hamunin, malakas na susuntok eh. In the meantime, round number 9. We're glad you're watching this with us. San Miguel Beer and Thunderbird Resort making this presentation very possible. Alam niyo kung wala kayo, wala ho tayo napapanood ng mga malalaking boxing events. Totoo po. Maraming po salamat sa dalawa nating At hindi pa doon nagtapos ang bangungot ng Indonesian champion. Sa 10th round, muling pinabagsak ng Pinoy si Rahman. 2 bisis na pinatikim ng canvas ang kampiyon sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. kanina, napasin natin, nakakaupo ka na eh. Nagwo-worry lang si referee Hedgepet. Yun. Baka naman kasi magkauluhan. Sayang naman, ang layo na ng binyahe ng laban na to. Well, si Contes niya talagang binubuhos na niya eh. Ha? Pero counter sa kanya, sa katawan ha. Round 10 po tayo. Prisoner. Ang ating network, NBN, maluwag na tinanggap na pwede natin i-air ito sa gabing ito. Salamat po, Mr. Joy Sabelo. Pinagbig... Na right cross, tumatarget naman. Oh. Yun, tinamaan ng isang right ko. Ang bilis ano? Oo, Ang bilis. Nagwo-worry na ngayon yung mga kababayan ni Rahman. Oo. Binilangan. Oo. Second knockdown. Tinamaan po na isang right hook eh. Mabilis po ang nangyari. Na bumagsak po si ano. Ito na, lusob na si Condes, ano? Oo. Pero tinatabog si Rahman. Sige, punta ka dito. Oo. Mas mabigat yung knockdown ng third kesa rito. Ito, may gulat lang ito eh. Oo. Sana na tumama yung third down, kaliwa eh. Nakakatuwa, ang daming babae rin sa audience, oh. Oo. Parang isang ano daw, isang TV TV station. studio, TV station ito. Maganda nga naman venue ang TV studio dahil ang ganda ng ilaw eh. Samantala, actually mga kaibigan, kung mapapanood yung kabuuan nito, may mga dancer pa nga sa umpisa ito eh, no? Oo. Eh, dahil lang sa interest and time, hindi natin mapapakita lahat yan, ano ha? Samantala, yung Rahman may desire sumiksik. Alam mo, bilib ako sa record niya mo yan. 5 lang ang talo niya, 5 ang draw niya. Hindi masamang record ko, ha? Oo. Saka matapang ha. Despite na galing sa Miguel Beer, Thunderbird Resort, maraming salamat sa inyong suporta para ma-present ho natin sa mga kababayan natin itong laban na ito. Oo. Alam mo, Seb, tingin ko mas nasaktan yung si Rahman nung baksak ng third round. Isa 10th round. Kasi ng third round, bumagsak, tumayo. Atake, medyo baka mag-fly away yung kanyang corona. But I like his courage and his persistence. At saka gusto ko sa kanya, hindi away kali, pero pasok siya, nasa loob siya. Oo. Bakit naman ako lalayo? Yan, makikipagdikdikan siya, wala lang siyang jab talaga. So alam niya kasi, pagkadikitan, hindi siya matatamaan ng malakas ni Condes. Si Aljoharo, nagsisisigaw doon sa kanto no? Oo. Sabihan mo nga, huwag na siya nagsusombrero, hindi ko makita mukha niya. Nervous yan. Susuot ka kasi yung sombrero ng Thunderbird. Dahil major sponsor po ni Condes ang Thunderbird. Kaya naman pala niya sa top. Gumising ang tao. Gumising ang bayan. Tinamaan po doon si Rahman, pero kumanti po ngayon, no? Ang kulang kay Rahman, isang solid na atake sa katawan ni Condes, no? Hindi siya maka-atake ron, Pero kita mo, 4-5 yata. Yun ang disadvantage of being wild, no? Yung headhunter ka, oo. Nagsisigawan pa ang mga tao dahil ako umatake si Rahman. At kita po nila na medyo pagod din yung Condes. Pero tingnan si Condes, simulat sa pula, no? Nakita natin yung laki ng katawan, Steady. Oo. Rock steady talaga, Pero bato-bato, despite na ganyan ang kanyang kataman, lahat tumimbang lang siya ng 103. Po dito si Rahman, may pangako sa bibigyan niya ng 75 million rupiah. Equivalent ho ata no, mga 50 ng dolyar. Ako, mayaman ako pag nasa Indonesia ako. Milyonaryo ako doon. Oo, million ang pera natin doon. Ang laki ng pera nila, no? Gusto ko dyan, Uy, tinamaan po doon si Rahman ng isang magandang kanan, ha? Although si Condes is allowing himself to, medyo may pagod na rin, no? Kaya ginagamit niya yung ropes, Oo. Sumasandal siya as early as 6 rounds back, actually. At saka, nasa ulo ni Condes, meron na akong 2 knockdown. Bakit ko naman... Yun, kumakaunter-counter na lahat. Touching of gloves, the tradition in boxing as the final round is underway. Lamang si Condes, but I would doubt na malaking-malaki despite the knockdowns. He has controlled the fight, but I think he has won this, but maybe binigyan ng aggressiveness points itong si Rahman. Totoo. Tingin ko, close ang laban dahil nga po sa aggressive
Saka marami po mga suntok si Condes ang hindi tumatama. Dahil nga po sa medyo ng gigigil, yan po ang problema kapag sumisigaw na po si minister namin. At By the cheerleader. para maging mag-cheer. Magising, Parang, oo. Ang ating kababayan, nasa peligro. Mahal ng Siyempre naman. Oo. Indonesia, na gobyerno nila ha, dahil Minister of Sport mismo, nag-ano na, tumama po doon si Rakman. Kaya po nagsisigawan ng mga tao. Makasuntok na isang pero walang power mo yun. Wala ka ng power. Merong punching speed, may hand speed, pero walang power. There lies the difference. Lalim nun. Alam mo kasi sa bilis ng kamay ng Rakman, kaya po natalo yung si Rollins. Sa dami ng kamay, inawat agad ng referee. Yan, katulad yan. Kita mo ang bilis ng kamay ng Rakman, no? Pero walang lakas, ano? Walang I'm sure Condes is feeling a bit of it, but not enough to stun him. Kaya nga po, doon sa hindi pakakalagay ng tamang bandage, nakalaman po doon si Rakman dahil nga po, hindi naman sila napakalakas sa mundo. Marami na ang. And Condes coasting at this point. Oh yes, siguro nasa ulo ni Condes, dalawa ka na nahirap ka na manalo sa akin. Not unless some magic happens here. No? Sometimes, but the line of the judges, I don't think anything on that sort will happen here. Sisigaw po si Aldo Haro doon sa corner. Either to just coast along, twist the ball as they say. At tingin ko itong last round na ito, nakuha po ng Indonesia. Ni Rakman, halos walang tinapon yung Condes eh. Masyado kanyang pakaka-press the ball. In the Great Freeze, alam mo yun, ng 1950s. Halos hindi sundo. Nasa akin yun. Huwag na lang dapat gawin yun dahil mabuti po kung fair ang mga judges. Yes, and if you do that in Las Vegas, the Vegas judges don't like that. Yes. Ayaw nila yun. Yes. Gusto nila to the finish eh. Talaga. So ito po si Condes, malamang mapanood natin nga sa undercard ni Pacquiao. Matapos ang 12 matitinding round, dumaan sa kamay ng mga hurado ang kapalaran ng laban. 2 judges ang pumabor kay Florante Condes habang isang Indonesian judge ang pumabor kay Rakman. Sa pamamagitan ng split decision, idineklara ang bagong IVF minimum weight world champion Florante The Little Pacquiao Condes. Isang tahimik na Pilipino ang gumawa ng kasaysayan. Hindi lamang niya tinalo ang isang world champion, tinalo niya ang pinakamagaling na boksingero ng Indonesia sa mismong teritoryo nito at inuwi ang world title sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nanatiling isa ito sa hindi napapansin, ngunit isa sa pinakadakilang road victories ng isang Pilipinong boksingero.